Final report na po ito ng Vice Cam. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Kanino galing yung mga halaga na napunta doon sa final form ng GAA na unconstitutional pero pinirmahan ninyo? Yun ang sagutin ninyo. Hindi yung sasabihin ninyong fake news. Fake news, ayan o, blanco, pirmado. Lying, paanong lying? Ayan o. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na blanco yung GAA. Dito sa video na to, magkakaalaman na ho tayo. Sinagot hong punto por punto nitong si Atty. Vic Rodriguez yung naging interview nitong si Marcos Jr. kaninang umaga. Magkakaalaman na tayo kung sino nga ba sinungaling. Si Congressman Isidro Ungab, Senator Amy Marcos, dating Pangulong Rodrigo Duterte, o yung nag-aakusa na sinungaling itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Marcos Jr. Ito lang ho sigurado natin dito mga kababayan, ha? Walang akusasyon, walang aligasyon itong si Tatay Digong. Gusto lang ho niyang mangyari maisaayos yung buwisit na budget na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, basahin ho muna natin. Ito nga naging post na to ni Senator Amy Marcos noong December 16, 2024. Ito ho mga kababayan, ang post nitong si Senator Amy Marcos manggagamit. Hindi ako pumirma sa anumang dokumento hinggil sa budget ng 2025. Malinaw ho yun mga kababayan. O sa BICAM report na nagbabawas ng pondo sa mga lehitimong proyekto, lalo na sa AKAP, na aking tinutulan. Paano ako pipirma sa blankot, kulang-kulang na papel. Ito yung kanyang pangtapos na linya. Nitong si Senator Amy manggagamit. Paano ako pipirma sa blankot, kulang-kulang na papel. At base ho doon sa mga ilinabas nitong si Congressman Isidro Ungab nung nagdaang gabi, makikita ho natin doon sa mga dokumento na yon at ipapakita ho natin kung sino ang sinungaling, kung sino ang nanloloko sa sambayan ng Pilipino. Ang makakasama ho natin dyan, siyempre, walang iba kundi ang ating isa sa mga kandidato ng pagkasenador, Atty. Vic Rodriguez, no? Siya ho abogado yan eh. Hindi ho basta-basta pwedeng mabola yan. Nga, yung pa-interview nitong si Marcos Jr. 53 na ho yung si Atty. Vic, nitong si Pastor Kibulay. Itong si Atty. Vic, di pa ho natin alam. Pero ilinagay ko na dyan para ma-memorize yung tabas ng pagmumukha nitong si Atty. Vic. Huwag niyong kalimutan ho mga kababayan. Hindi ho madadala sa anumang pambobola yang si Atty. Vic. Kung sasabihin niya, liar, kasinungalingan, it's a lie. Ang banat nitong si Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman, pagkaho pala bangag, ganun, no? Yung napaka-defensive nila. Di man kayo inaano ni Tatay Digong, Marcos Jr., masyado kayong defensive. Simple lang naman na sinasabi ni Tatay Digong, ayusin nyo yung buwisit na budget na yan dahil palsipikado. Merong problema yan. Yung inaprobahan ng BICAM, yung report ng BICAM ang may problema, hindi ho yung GAA. Natural, meron ng kompleto na yung ano doon. Yung, anong tawag dito? Yung mga figure. Itong mga figure na to mga kababayan, ito ho yung tinutukoy natin. Ayan o. Ayan yung mga blankong, ayan o. Kita-kita nyo naman. And replace. Ito daw 6,272,535,000 and replace with. O ano ho yan? Blanco yan. Yan ho yung mga dokumentong pinirmahan sa BICAM. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, dito sa video na to, magkakaalaman tayo. At wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rekta ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Atty., sok pa! Sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, sambayan ng Pilipino. At napakarami po nating pag-uusapan at ihimayin po natin yung hindi natin titigilan yung issue ng unconstitutional budget. Pati po yung mga patlang o yung blanco na nadiskubre doon sa final report ng Bicameral Conference Committee. Ito, halimbawa ito, National Program of the Department of Agriculture, the amount of, ba't walang amount yan? Walang amount pero pirmado nitong mga walang yang congressman at senador na to, anak ng tokwa. Palakpakan ho tayo! Nagsinungaling daw si Tatay Digong eh. Sinungaling si Tatay Digong, inaprubahan ng BICAM, blanco yung mga amount. Sinong maglalagay? Executive? Pagdating sa Malacanang,
doon pipirmahan, doon lalagyan ng amount. Lokohan na ho ito mga kababayan. Ngayon kung di pa ho kayo nagagalit dito sa mga ipinapakita natin na to, ewan ko na lang. Marami ho ang nagmemensahe sa akin simula pa kaninang umaga. Meron lang po tayo mga hinaharap na gawain at mga tao at bisita sa ating opisina, sa ating tanggapan. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab. Yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyong-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang ho muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Na pirmado nitong mga walang niyang congressman at senador. Ayan ho ang mga pirma nila mga kababayan. Ayan ho, hindi ho pwedeng pasinungalingan yan na merong 26 billion tapos replace with? Ano yung replace with? Ano yung ilalagay dyan sa blanco na yan? Tapos pinirmahan itong mga walang niyang congressman. Sabihin yung fake news yan. Oh, sige, sabihin yung fake news yan. Para doon sa mga, yan ang hindi kayang gawin ng mga alipores ni Tambaloslos, yung mga vlogger ni Tamba at nitong administrasyon, hindi nyo kayang gawin to. Yung magsasalita kayo ng ganito, yung malaya nyong mapapahayag yung mga nasa isip nyo, hindi nyo kaya. Sa bagay, wala naman kasi kayo nun. No? Kaya wala talaga kayong maipapahayag. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado, pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at atin pong labanan ang fake news ng Malacanang. Okay. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Firmado. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun. Linilihis nila itong usapan. Yan. Malinaw ho ha. Walang nagsasabi na blanco yung GAA. Kumpletos recados na ho yun. Nalagyan na nila ng laman eh. Yung mga blanco, noong nag-buy kami. Expose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at ng enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bong. Yaan hong pinapakita ni Attorney Vic, yaan ho yung mga nasa right side ng screen nyo. Lalakihan ko ho para talagang klarong-klaro na makita nyo yung kasinungalingan nitong si Marcos Jr. Fake news daw. Anong fake news? Bong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yun po blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1+1 hindi na po magbabago yung 2 ho ang sagot.
Maano ho yan? Napakalaking skandalo ho yun itong ginawa na to ni Tambaluslos, no? Malaking skandalo ho itong mga kababayan. Doon, yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaari maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo. Yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at na-discovery at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin pong pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24. That all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang ibang pwedeng pagmulan yan. So, nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumite ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi ng, o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So, andito na po tayo, sinumite yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, nakatelevise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagkaproblema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items
that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin doon po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget. Nagagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema, pakialamero po itong Vice-Cam. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado? Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata, naganap yung Vice-Cam na yan, at yan dapat titingnan lang. Yung mga i-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng Vice-Cam. Subalit nung dumaan sa Vice-Cam, itong December 11, 2024, nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging unconstitutional ng 2025 budget. Sapagkat hindi na po ito yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's Budget Message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. At lalong hindi na rin po ito ang linalaman at pagkukuhaan ng pondo na naayon sa tinatawag nating budget expenditures and sources of funding. Bawal po ito, unconstitutional po itong ginawa ng Vice-Cam. Kay Edison Monsaya, may mga vlogger po, Attorney Vic, palusot nila, draft lang daw po yung ipinakita ni Pangulong Digong. Edison Monsaya, alam po ninyo, wag nating kausapin yung mga draft na may draft paper. Ay, yung mga para doon sa mga vlogger, di ko binabanatan itong si Edison Monsayap, no? Para doon sa mga vlogger na sinasabing draft lang, ba't merong ganyan? Ba't merong pirma? Draft lang, pipirmahan ng mga walang yang congressman? Anak ng vlogger na hindi ho naiintindihan yung kanilang binablog. Ito po, pinapakita ko sa inyo, pirmado. At binanggit ko na po sa inyo yung constitutional basis kung bakit sa House of Representatives nagmumula ang lahat ng appropriations bill. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ho kayo. Paipakita na natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news, labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito, hindi po pwedeng sabihin, ito ay confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas ang sumagot Total, tinawag ninyong fake news. Eto ho yung mga totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives ng 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung Vice-Cam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun
pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Nang malinaw po dito eh. At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin kapag ka meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang Vice-Cam. Wala pong authority ang Vice-Cam. Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung Vice-Cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at maraming nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usaping ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera niyo po ito eh. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po ay nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung Vice-Cam report. Itong Vice-Cam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag pong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito. Ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta tayo, may tanong ito. Pupunta tayo mamaya doon sa sinabing layar. Ito, babasagin ho natin yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake news. At yan po, ay unconstitutional na nakikialam ang Bicameral Conference Committee. Higit po roon, ang panukalang budget po ng tanggapan ng Pangulo ay higit na mababa kumpara sa final form and final amount na ipinasa ng Bicameral Conference Committee na wala namang authority talaga. Bakit po natin sinasabing unconstitutional yan? Silipin din po uli ninyo yung ating saligang batas. Para sa mga mainstream media, kahit pa paano naman magsilbi kayo sa sambayan ng Pilipino. Harapan ng panluloko ang ginagawa nila sa ating mga kababayan. Naturingan pa naman kayong fourth state. Ilinabas na ni Tatay Digong, nandyan na, nagsusumigaw na yung mga ebidensya. Baka ititwist nyo pa yan. Ipalabas nyo pa sa report nyo na itong si Tatay Digong ang dyan, di ba? Ginagawan lang ng isip tong si Marcos Jr. Hindi ho yun gagawin ni Tatay Diggs, lalo na pagka walang mga dokumento. Naku, hindi ho niya gagawin yun. Yung isusubo niya sarili niya para masiraan lang tong administrasyon na to. Hindi ho ganun hindi ho siya yung naghahanap ng para mapag-usapan. Hindi ho siya ganun. Article 6, Section 25, Paragraph 1. Ulitin ko ho Article 6, Section 25, Paragraph 1. Hindi maaaring dagdagan ng House of Representatives ang halaga ang pinapanukalang taunang budget ng tanggapan ng Pangulo. Hindi nila ito maaaring palakihin, maaari nilang bawasan
pero hindi maaaring dagdagan. Unconstitutional po iyan. At ulit, dito po sa 2025 unconstitutional budget, pangalawang basihan kung bakit po unconstitutional. Higit pong lumobo, bumukol yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo nung ito po ay dumaan na sa Vice-Cam. Itong Vice-Cam na to, uulitin ko, wala pong authority ito sa ating saligang batas na pakialaman ang ating taunang budget. So, dalawa na ho, yung ating basihan ng pagiging unconstitutional. Ito naman po, pag-usapan natin, yung sinasabing nagsisinungaling. Sino po ang sinungaling? Blanco po iyan eh. Malinaw po, blanco po yan. Ito po yung mga pumirma. Oo, yung mga pumirma. Yan po yung mga pumirma. Blanco. Blanco po ito. So wala pong pagsisinungaling na ginawa nung kami po ay naglahad sa sambayan ng Pilipino kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Para lang po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay isang veteranong mambabatas. Ang kanyang pribadong buhay, siya po ay isang bangkero. Banker po si Congressman Sid Ungab, magaling po iyan at buo po ang integridad niyan. Siya po bilang congressman ay naging chairman din ng Ways and Means Committee. Ways and Means, ano po ginagawa ng Ways and Means? Si Sid Ungab, nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ang speaker po niyan ay si Speaker Sani Belmonte, pagtanong po nyo, siya po ang chairman ng Ways and Means Committee. Siya po yung nagpasa ng batas na binubuwisan yung mga sin products, yung tobacco, yung sigarilyo, yung alcohol, at yung tinatawag nating mga produktong gumagamit ng mga sweetener or sweetened beverages and sweetened products. Bakit po importante nating masabi yun? Because that is a landmark piece of legislation dahil yung pera po, yung revenue na kinikita ng gobyerno mula dyan sa excise tax on tobacco, on alcohol, on sweetened food and beverages, yan po yung nagpopondo automatically sa tinatawag nating Universal Healthcare Law o mas kilala doon sa PhilHealth na siniro po ng Marcos administration ngayong taon. Yan po ang expertise ni Congressman Sid Ungab. At bukod po dyan, siya po ay nagsilbing minsan bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriation. So maalam talaga ito pagdating sa proseso ng budgeting. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ay 2 beses naging chairman ng Committee on Appropriation. Matinong tao po ito, marangal na tao po ito, at alam niya yung kanyang mga sinasabi at alam niya ang patakaran pagdating sa tamang proseso ng paglimbag ng budget. Hindi kagaya ng member po ng Vice-Cam. Ayan oo, blanco, pirmado. Baka hindi ho alam nitong si Marcos Jr. yung kaibahan nung Bicam report at nung GA. Baka hindi ho niya alam yung kaibahan ng dalawa na yun, kaya nalilito ho siya sa sobrang kabangagan niya no? Magsaliksik po yung ibang nating kababayan, malinaw po dyan. Pagka-enrolled bill, ibig sabihin, tapos na po yun eh. Ito na yung final form, ito na po yung naging basihan ng GAB, yung General Appropriations Bill. May blanco pero nakapagpagawa sila, nakahulma sila ng General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan, ang kakapal na mukha, sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ang problema, kahit may nangangalampag na ang sambayan ng Pilipino na unconstitutional budget yung pipirmahan mo, pinirmahan pa rin. Yan ang problema dito sa ating gobyerno ngayon sa ilalim. Alam na hoy, pagdating pa lang na pagdating, palsipikado ng budget, may problema na. Sa Department of Education, sa PhilHealth, alam na ho niya na may problema. Pero siyempre nangangati yung kamay nila eh. Excited na nilang ilagyan ng laman yung mga blankong portion ng report, di ba? Excited na silang maglagay ng figure doon. No? Nung nalagyan na nila, pwede na yan, mapapalusot na natin yan. Merong kopya itong si Congressman Ungab. Ayun. Ng Marcos administration. Yari kayo dito. Kay McTreb. Ang Malacanang kasi ang naglalagay ng mga halaga sa mga blanco. McTreb, pupunta tayo dyan.
Ito na nga po yung ating pag-uusapan, yung blanco. Ang dami pong blanco. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan muna yung tariff, revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blankong cheque yung mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Wag ko kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo, ayan po. Pinakikita ko sa iyo, blanco. Yan po, blanco. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. Mayroong lower chamber, may upper chamber. Nakialam po itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Kay Laila Pag, sino po yung tinutukoy nyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Laila Pag. Meron pong fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam, sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report. Tapos na po. Hindi pa pwedeng itanggi ito, pirmado eh. At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid O nga bang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimento ng mamamayang Pilipino, dapat diyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila eh. Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. However, yung Senado maaring mag-approve o kaya makipag-usap sa kanila, mag-disapprove o kaya mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng Bicameral Conference Committee. Subalit, blanco. Comes now the most difficult question. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang batas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito eh. Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung BICAM, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad, na to effect corrections lamang of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling, halimbawa.
o kaya yung mga grammatical, mali po yung English, o kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ay ano, blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi tingnan ninyo, blanco. Pag blanco, paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Ulitin ko, kahit po yung mga mag-aaral sa elementarya, yung basic math, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pero kahit po kayong napakatatalino nyo ng lahat na nakasubaybay po sa akin, sagutin po nito, 3 plus blank, magkakanong lalabas ang halaga? Ang hirap po sagutin, hindi ba? 3 plus blank, ang lalabas sa halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget. Itong mga blankong to, merong isang grupo na nagpuno ng mga halaga nito. Sino yon? At kung sino man kayo, wala kayong authority. Bawal yan. Whether yung nagpuno nito ay nagmumula din sa subcommittee, kung may subcommittee ang Vice-Cam, o dili kaya sa Executive Department, baka may nakatagong fourth chamber dyan, na sila ang pupuno ng mga halagang ito. Kaya importanteng nalalaman ho ninyo ito bago po matuluyang ilihis ng gobyerno ang kanilang naratibo. Ang naratibo po, blanco yung Bicameral Conference Committee Report. Importante po ito at sabi ko nga ho kanina, lahat po dapat ay recorded. May record po, ito na nga po yung record, pinapakita ko sa inyo. Sapagkat itong papel na ito is not an innocent piece of paper or document. Ito po ay may evidentiary value. Ano po yung evidentiary value nito? Unang-una, blanco, paglabag sa ating saligang batas. Pangatlo, yung mga pumirma po rito, it's a clear abandonment of a sacred constitutional mandate, of a sacred constitutional duty na bantayan ang kaban ng bayan at kahit 1 sentimo ay hindi dapat masayang. Yan ang value ng dokumentong ito. Hindi po ito innocent piece of paper. Yan ang kainaman din naman sa gobyerno. Napakarami po kasing kopya nito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang manloloko ng sambayan ng Pilipino na akala mo, walang lalabas na dokumento na magpapakita ng kalokohan ninyo. Kaya Elaine Banares, where is the credibility of our senators and congressmen who signed? Yun po, singilin ninyo sila. Sapagkat sabi ko nga, this is a clear act of abandonment of a constitutional duty, of a sacred constitutional mandate, na bantayan ang kaban ng ating Pilipino at kahit 1 sentimo ay dapat walang nasasayang, walang nauuwi sa korupsyon. Korupsyon na naman po ito eh. Kahit ano pang tingin mo rito, baliktarin mo man yung papel, blanco pa rin ho eh. Itaktak mo man, blanco pa rin ho eh. Blanco pa rin. Ito ay malinaw na korupsyon. Ito'y dapat At ang matindi ho dito, kahit blanco, pinirmahan nyo yung mga walang yang unggoy na congressman at senador. Mga walang yang itong mga to. Markahan nyo ho ha, lahat ho ng pumirma dito sa dito sa Vice-Cam report na to. Yan ho, hindi ho dapat humawak ng pwesto sa pamahalaan. Lahat ng pumirma dyan,
Wala akong pakialam kung taga-suporta pa sila ni Tatay Digong. Mga walang ya kayo, nakita nyo ng blanco, pipirmahan nyo pa. Anak ng tao, kung sino man nakapirma dyan, si Jinggoy, kung sino man, doon sa mga senador, na kahit pa paano, meron pa tayong nakikitang katiting na respeto sa kanila, wala ko kayong karapatang humawak ng anumang pwesto sa pamahalaan. Dapat sunugin ng mga ano nyo, mga betlog nyo. Mga walang yato, kita ng blanco, pipirmahan. Panagutan ng kung sino man ang nakialam dito. Kung hindi ang vice cam, sino ang nagpuno ng mga halagang ito? Hindi po ito papiso-piso ha. Hindi po ito papiso-piso. Bilyong pisong halaga po ang pinag-uusapan dito. At kahit ito'y papiso-piso lang, hindi pa rin po ito uubra. Bawal po ito. Halimbawa, dagdag ko lamang bago ko basahin yung mga nagbibigay ng mensahe. Halimbawa po, merong ipinasang isang criminal law, bagong batas kriminal. Pwede ba ang natatawa ako dito kay Ma'am Sas either tanga mo lang, dapat linisin mo, or dapat total rehab na Bongbong Marcos. Mga blanco sa BICAM report, pinag-uusapan, hindi GAA. Yun nga ho, mga kababayan. Unang entrada pa lang natin, nalabuan na ho tayo doon sa tugon netong bangag na. Nakalagay doon na ang karampatang parusa ay imprisonment of 1 month to blanco. Ibig sabihin, bahala na yung judge kung hanggang kailan ka makukulong. Yun po ang kaparehas na sitwasyon ito. Pag meron nagpasa ng isang batas kriminal at ang penalty ay pagkakakulong at ang nakalagay doon na duration ng pagkakulong ay mula 1 buwan hanggang blank, problema po tayo. Kung ilagay doon 1 buwan hanggang habang buhay, kahit ang krimen mo naman ay napakababaw, hindi po pwede yun. Para lang maliwanagan kayo na yung ginagawa nila ay palusot. Palusot na lamang. At hindi nga silang dapat sumasagot dito yung Malacanang. Not unless, alam ninyo, not unless kayo ang nagpuno ng mga blanco. Dapat ang sumasagot dito ay yung mga mambabatas. Yung galing po sa hanay ng Kongreso at Senado. Yung galing po sa Vice Cam. Sila dapat magpaliwanag. Bakit kayo nagpasa ng isang final committee report? Bakit ninyo pinirmahan? Bakit ninyo rinatify? Bakit ninyo inaprubahan? Blanco. Sila ang dapat magpaliwanag. Subalit, nagdali-dali po ang Malacanang at sila ang nagpapaliwanag. Di mabuti din po yun. Tanungin natin, kung sinasabi nilang walang blanco yung GAA, yung General Appropriations Act, yung budget po ngayon 2025, di mabuti. Pero sagutin ninyo, sino nagpuno ng mga blankong to para hindi kayo magblanko sa GAA? Final report na po ito ng Vice Cam. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Kanino galing yung mga halaga na napunta doon sa final form ng GAA na unconstitutional pero pinirmahan ninyo? Yun ang sagutin ninyo. Hindi yung sasabihin ninyong fake news. Fake news, ayan o, blanco, pirmado. Lying, paanong lying? Ayan o. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na blanco yung GAA. Ang blanco, eto. Yung basihan ng GAA. Ang dapat mong tanungin, pagalita mo, tao mo, paano napunan yung GAA ng halaga? Sino naglagay ng amount doon? Bawal yun. Yun! Ayun na nga mga kababayan, Talagang grabe, galing nitong si Atty. Vic Rodriguez talaga pagkapagpaliwanag ng mga issue. Ayun na nga, 55 sa balota, 53 naman tong si Atty. Vic, at itong si Tatay Digong, number 2 sa balota, at ito naman nung si Congressman Rodante Marcoleta. Di ko alam kung umusog din ang numero niya, di ko rin alam 38 sa balota. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Si Pastor Kibuloy pa lang na-adjust natin diyan. Yung ibang mga kandidato kasi magulo yung COMELEC . Dapat sana di nyo nang muna tinanggal yung mga mga kandidato. Okay lang naman nandiyan pangalan nila hindi pa kayo dapat wag muna kayong naglabas ng mga balota, yung sample ballot para at least, di ba, hindi pa gumawa ng mga campaign paraphernalias tong mga kandidato. Nagsayang na kayo ng pera, nasayangan pa ng pera tong mga kandidato dahil sa mga kapalpakan nyo dyan sa COMELEC. As always, mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung gusto nyo panoorin ng buong video niyan, nasa FB page nitong si Atty. Vic Rodriguez. Saludo, napakahusay. Idolo talaga.